Pinagmasdan niya ito at laking gulat niya nang makita ang kanyang mukha dito. Walang hiyang lalaking to ngit-ngit niya. Marahang dinampot niya ang cellphone sa pinakialaman. Binura niya ang larawan niya dito. Isang kalokohan ang naisip niya. Kinunan niya ang tulog na lalaki ng larawan. Pagdakay, mabilis niyang ibinaba ang cellphone sa tabi nito at dahan-dahan na lumayo. Nang makalayo siya sa lalaki ay mabilis siyang tumakbo paalis. Tawang-tawa siya dahil sa kanyang kalokohan. Nakarating si Alexa sa bahay nila na nakangiti pa rin. "Oh, anong nangyari sa iyo, anak? Bakit ang haba-haba ng ngiti mo dyan?" Tanong ng kanyang ina. "Wala po, Mi. May loko kasing lalaki doon sa may punong mangga. Kinuhanan ba naman ako ng picture? Natulog. Buti na lang nakita ko yung cellphone at natanggal ko. Tapos siya naman ang kinuhanan ko sa mismong cellphone niya." Upod ng galak na sabi niya dito. "Ikaw talagang bata ka. Paano kang nagising yun? Baka kung anong ginawa sa'yo." Pag-aalala ng ina. Himbing na himbing nga ang tulog niya, Nay. Ngiti niya. "Ano pala yung ginagawa niyo?" Pag-iiba niya dahil busy ang ina. "Naghahanda ako ng hapunan natin. Nagbigay kasi ang tito Roman mo ng mga gulay. Kaya ito, ihahanda ko na pala para iluto. Tulungan ko na po kayo." Alok niya. "Wag na, anak. Ihanda mo na lang ang mga kailangan mo para bukas, di ba? Aalis ka papunta sa bayan. Mamaya na po yun, kahit ako na lang po muna maghugas ng mga gulay." "Sige, kung ganun, di ka papaawat eh." Habang naghuhugas ng gulay ay bumaling siya sa ina. Mukhang malaki ang naitulong ng pagpapasyal sa atin nila tito Roman kanina. Parang hindi nyo na masyadong iniisip ang mga problema natin, ma. Tama naman kasi ang tito Roman mo, anak. Nandito tayo para magsimula ulit. Walang magagawa ang pagmumukmo ko. Bukas na bukas din ay papasok ako sa kinatito Roman mo sa manggahan. Kahit papano naman ay may pagkuhanan tayo ng pang-araw-araw natin. Sasama ako sa kanila. Baka maubos na yung natirang ipon mo kung di ako magtatrabaho. "Pero kaya niyo po, kuya, ma?" Alala niya. "Kakayanin ko, anak, para makapagsimula tayo ulit. Saka, mas maigi rin kapag nakakuha ka ng trabaho sa bayan." Dagdag pa niya rito. "Hindi naman pwedeng dito ka magtrabaho dahil alam kong hindi mo kakayanin. Saka may pinag-aralan ka, anak." "Sige po, ma, bukas na bukas din ay maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Isabay ko na din ang enrollment nila Arman at Alfred." Ngumiti lang ang ina at ipinagpatuloy na nila ang pagluluto. Samantalang nagising si Gabriel sa tawag mula sa ina. Mabilis niyang hinanap ang cellphone saka sinagot. "Hello, ma." "Iho, magtatakip silim na. Di ka pa ba uuwi? Sabay-sabay na tayo kumain ng dinner?" Tanong ng ina. Mabilis niyang tiningnan ang relo. Mag-aalas 6 na nga. "Sige, ma, pauwi na din ako." "Sige, iho. Hantayin ka na lang namin ng papa mo." Pagkababa niya ng tawag ay mabilis siyang bumaba sa mesang tinutulugan niya. Hapong-hapo ang likod dahil nananakit sa pagkahiga sa matigas na kahoy. Naalala niya ang babae na sa may duyan. Mabilis, tumingin ang mga mata niya sa dakong kinarurunan, ngunit bakante na ito. Iginala niya ang mata sa paligid, ngunit wala siyang makitang ibang tao. Ngumiti siyang tiningnan ang larawan ng babae sa kanyang cellphone. Ngunit laking gulat niya nang wala na siyang makita doon. Bagkus ay mukha niyang tulog ang nakita. Humalakhak na lang siya dahil sa kalokohan ng babaeng hindi man lang niya nakilala kung sino. Hindi na siya nag-atubili pa o nagpatumpik-tumpik pa. Umuwi na siya agad para makasalo ang mga magulang sa hapunan. Pagka-uwi ni Gabriel sa kanilang bahay ay nasa lamesa ang kanilang mga magulang. Hinihintay pa nila ito para sabi-sabi na silang lahat. "Oh, come on, iho. Kanina ka pa ba yan? Kanina ka pa namin hinihintay," wika ng kanyang ina. Agad siyang umupo ngunit wala pa ring imik. Kumain na sila ngunit wala pa ring naglakas ng loob na magsalita sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Palihim na sumulyap-sulyap si Senior Magno at ramdam nito ang galit ng anak dahil sa pamimigay ng malaking halaga ng pera sa kanyang kapatid.
Oh, alam kong galit ka sa ginawa ko anak, pero kapatid ko pa rin yun. Panimula ni Senyor Magno. Hindi umimik si Gabriel, bagkus ay patuloy lang siya sa pagkain na parang walang naririnig. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa ganun kapag humingi ang kapatid ko ng pera ay hindi ko bibigyan? Tanong ng ama. Huwag niyong bigyan, yun lang ang tanging paraan pa. Maikli niyang sagot. Pero kapatid ko yun, hindi ko naman hayaan na mamulubi siya dahil sa akin. Yan ang problema sa iyo, Papa. Sobra kayong mabait. Ayaw niyong mamulubi siya, ngunit kayo naman ang mamumulubi dahil sa ginagawa niyo. 1,000,000 kada hingi, samantala ako, hindi ko kaya humingi ng ganong kalaking halaga at pinaghihirapan ko ang bawat sentimo na ginagasta ko. Kayod tayo ng kayod pa, pero ang kapatid nyo, pasarap lang ng pasarap ng buhay. Tapos kung makahingi ng pera, parang barya lang sa kanya, ang 1,000,000. Napataas ang boses ni Gabriel. Hindi na naman niya napigilan ang pagsabok ng ganyang init ng ulo. Gabriel, awat ng ina. Hindi umimik. O umimik man lang si Senyor Magno sa mga sinabi niya. Tumahimik ito na animoy nag-iisip. Pinagpatuloy naman ni Gabriel ang pagkain sa animoy walang sinabi. Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan ay umimik ulit ang matanda. Kung ayaw mong magbibigay ako ng pera sa kung sino, ililipat ko sa pangalan mo na ang lahat ng mga negosyo natin. Wika pa ng matanda. Hindi niyo po kailangan gawin yan. Ang gusto ko lang ay huwag kayong magbibigay ng malaking halaga sa kapatid niyo. Mahinang sambit ni Gabriel. Mas maigi na yun para kapag humingi ulit ay wala na ako maibigay at ikaw na ang humarap sa kanila. Ikaw ang magpaliwanag sa mga bagay-bagay. Sambit ng ama. Sang-ayon ako sa sinabi ng papa mo, anak, dahil hindi titigil ang mga kapatid niya sa kakahingi kung alam nilang nasa kanya lahat ng mga pera natin. Segundo ng ina. Ayaw ko, kayo ang naghirap dito sa mga negosyo natin, kaya marapat na kayo lang humawak dito. Malakas pa naman kayo tanggi ni pa ni Gabriel. Yan lang ang maibibigay kong mungkahi, baka sa susunod ay ang kapatid kong isa na naman ang pupunta dito. Hindi umimik si Gabriel. Ayaw niya na mukhahin ng ama, magiging mabigat. Napasanin ito kapag nagkataon. Kinaumagahan ay maaga naghanda sina Alexa at ng kanyang ina. Ang ina ay ipapakilala sa mga manggagawa at sa leader nila para doon na siya magtrabaho. Samantalang si Alexa naman ay pupunta sa bayan para maghanap ng trabaho. Bilisan mo na dyan anak para hindi ka tanghaliin sa daan. Medyo malayo pa naman ang lalakarin mo bago ka makakuha ng sasakyan. Wika pa ng ina. Ito na po ma, handa na. Pakisabi na lang kina Alfred na umalis na ako. Oo, mag-ingat ka doon anak. Hindi mo pa kabisadong lugar na ito, kaya umiwas ka kung may mga hindi maganda kang makikita sa paligid. Paalala pa ng ina. Opo ma, wag po kayo mag-alala. Kayo din po, mag-iingat. At umalis na nga siya, dala-dala ang mga gamit niya para sa paghanap ng trabaho at mga kailangan ng kapatid para makapag-enroll sa bagong eskwelahan. Kolehiyo na si Alfred na nasa huling antas na samantalang si Arman ay sa high school naman. Kailangan niya maglakad ng hanggang sa 20 minuto bago niya marating ang sasakyan ng jeep. Ito ang mahirap sa kanila dahil malayo ang sasakyan. Dahil sa naiinip ay sinuksok niya sa kanyang tenga ang handphone ng kanyang telepono para makinig ng music. Ugali niya yan sa Maynila noon, lalo na kung naiinip siya sa paghihintay o walang ginagawa. Binuksan niya ang kanyang payong at ipinagpatuloy ang paglalakad. Tahimik siya naglalakad nang may narinig siyang busina ng sasakyan. Malakas at mahaba-habang busina. Hindi ito kalayuan sa kanya, kaya naman ay dinig niya at hindi rin ganong kalakas ang tunog ng musika sa tenga niya. Napalingon siya at agad na tinanggal ang nakalagay sa tenga niya. Lumingon siya kung bakit bumubusina ang nagmamay-ari ng sasakyan yun. May mga kambing pa lang nakawala sa kanilang kural at humarang sa daanan ng sasakyan. Nagkibit balikat na lang siya at ipinagpatuloy ang paglalakad. Medyo malapit na din ang sasakyan sa kanyang kinaroroonan. Samantala, naningkit ang mga mata ni Gabriel dahil sa mga kambing na humarang sa kanyang daraanan. Nagmamadali pa naman siya dahil tumawag ang sekretarya na kailangan daw niyang magpaalam sa kanya. Magre-resign daw ito dahil kinukuha na siya ng kanyang asawa sa ibang bansa. Malakas na pinindot niya ang kanyang busina para mapalayo ang mga kambing na humarang sa daanan. Sa gulat ng mga ito ay nag-ingayan at nagtakbuhan palayo sa lugar.
Nakahinga siya ng maluwag nang mawala mga kambing sa kanyang daanan. Habang nagmamaniho, ay nasulayapan niya sa kanyang side mirror ang naglalakad sa daan. Nalampasan niya ito na hindi niya napansin, ngunit ipinagwalang bahala lang niya. Kailangan niyang makarating agad sa kanyang opisina. Habang nagmamadali ay nasulayapan niya ang isang babae sa kanyang side mirror. Naalala niya ang mistisahing nakita niya nung isang araw sa manggahan. Binagalan niya kunti ang pagmamaniho para pagmasdan ng maigi ang babae. Napatapak siya sa preno ng kanyang sasakyan nang makilala ito. Aha, siya nga, bulalas niya. Napailing na lang siya at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Nakaabang na ang kanyang sekretarya nang dumating ito sa opisina niya. Kailan ba ang alis mo? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Tanong niya dito. Sorry sir. Pupunta kasi ako sa Maynila bukas kaya kailangan ko nang iwan ang trabaho ko. Doon ko na daw ipagpatuloy ang paghihintay ng visa ko papuntang US, sabi ng asawa ko. Paliwanag naman ang kanyang sekretarya. Papaano yan? Wala pang papalit sa iyo at ikaw lang inaasahan ko. So sorry talaga sir. Sige, iwan mo na lang lahat na kailangan mong iwan. Maraming salamat ha sa mga taong nagtrabaho ka sa akin at sa loyalty mo dito sa kumpanya. Sana mas magandang buhay ang naghihintay sa iyo sa pag-alis mo. Huling mga katagang sinambit niya matapos umalis ng kanyang sekretarya ay tumawag siya sa HR department na kailangan nilang maglagay ng ad para sa hiring ng bago niyang sekretarya at siya ang mamimili. Natapos ni Alexa ang pagpapa-enroll sa mga kapatid niya. Hanggang tanghalian, nahirapan siya. Hindi sa pag-enroll kundi ang paglipat-lipat ng pupuntahan. At hindi pa niya alam ang pasikot-sikot dito. Kailangan niya magtanong sa mga taong nakakasalubong niya kung saan siya pupunta. Pasalampak na umupo siya sa upuan ng fast food na pinasok niya para kumain. Pagod na siya pero hindi pa niya tapos ang mga kailangan niyang tapusin. Matapos mailagay sa hapag ang kanyang pagkain ay kumain siya agad para magsimula naman ngayon na maghanap ng trabaho. Nagsimula na siyang maglakad para maghanap ng trabaho. Mostly, nang napapasok niya ay hindi siya tinatanggap. Hindi dahil sa hindi siya qualified, kundi overqualified siya. Lumipas na nga ang ilang oras ng paglalakad at paghanap ngunit wala pa rin siyang nakikita. Hapon na, ngunit wala pa rin. Nawalan tuloy siya ng pag-asa na makahanap ng trabaho. Napagpasyahan ni Alexa na umuwi na lang at babalik ulit siya bukas sa bayan para maghanap ulit ng trabaho. Hapon na, kaya naman ay kailangan niyang makauwi dahil mahaba pang kanyang biyahe. Nag-abang siya agad ng jeep na masasakyan. Hindi lang nagtagal ay nakasakay na ito. Mga ilang oras din mula sa bayan hanggang sa babaan papasok sa kanilang bahay. Nang makarating ang jeep ay agad siyang bumaba para maglakad na. Habang naglalakad siya ay hapong-hapo ang kanyang likod dahil sa pagod. Laking gulat niya nang may tumigil na isang kotse sa kanyang tapat. Napalingon siya dito para tingnan kung sino ito. Unti-unting bumaba ang salamin ng bintana. Isang lalaki ang bumungad sa kanya. Care to ride? Wika ng lalaki sa kanya na medyo dumungaw pa sa bintana ng sasakyan. Ngumiti siya dito. Salamat na lang ho, sagot niya. Sure ka? Parang malayo pa atang uuwian mo Thanks but no thanks, ulit niya saka nagsimula ng maglakad. Hindi na siya pinilit ng lalaki. Pinaharurot na niya ang sasakyan nito palayo sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan ay may naalala siya at bumalik sa isip-isip niya. Bigla siyang napahigik-hik sa isiping yun. Siya? Oo, siya yung lalaki nanguha sa kanyang larawan sa may duyan, sa punong mangga. Nakilala kaya niya ako? Bulong niya sa kanyang sarili. Kung nakilala niya ako, malamang ngumiti na yon sa akin. Dagdag pa niya. Habang papalayo naman si Gabriel sa babaeng yun ay napangiti siya. Mukhang hindi siya namukhaan ng babae. Sa mansyon naman, habang nagmemerienda ang mag-asawang Senyora Lucila at Senyor Magno ay may biglang pumarahadang sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Pinatingnan niya agad ito sa kasambahay nila kung sino ang dumating. Senyor, ang isa niyo raw po niyong kapatid. Wika ng kasama nila sa bahay. Sige, patuloyin mo.
Patuloyin mo na dito at maghanda na rin kayo ng makakain para sa kanya. Utos niya. Agad naman na sumunod ang kasambahay. Pagpasok ng kapatid ni Senyor Magno ay agad na binati ito ng mag-asawa. Oh, napadalaw ka, Rosa? Tanong nito sa kapatid. Kuya, bulalas ng kapatid at umiyak na ito sa harapan ng mag-asawa. Oh, bakit? Anong nangyari? Pag-aalala ng matanda. Yung pamangkin mo, kuya, nakadisgrasya. Kailangan namin ng pera. Tulungan mo naman kami, kuya. Wala na akong malalapitan pa ng iba. Iyak nito sa mag-asawa. Okay lang ba siya? Tanong ni Senyora Lucila. Okay naman siya pero yung nadisgrasya niya ay malubha sa ospital. Kailangan daw nila ng malaking pera para operahan siya sa ulo. Ano ba yung anak mo na yan? Lagi na lang sakit sa ulo, singhal ni Senyor Magno. Alam kasi ng ugali ng anak ang kapatid niya. Basagolero na tapos adik pa. Magkano daw ang kailangan? 500,000 piso daw, kuya. Hagulhol pa ng kapatid. Malaking pera yan at Magno, bulong sa kanya ng asawa. Hayaan mo na, baka ikulong pa ang bata. Sagot naman niya. Agad na pinirmahan ni Senyor Magno ang tseke at ibinigay sa kapatid. Sobrang galak na naman ng kapatid dahil sa tulong di umano na ibinigay niya. Nagpaalam ito agad na makuha ang gusto para daw makapunta agad siya sa ospital. Tama naman ang paglabas ng matanda ay siya namang dating ni Gabriel. Nakangiti ito habang papalabas ng bahay na ipinagtataka niya. Magandang hapon po, tiya. Aalis na po ba kayo? Bati niya sa kanyang tiyahin. Magandang hapon din, iho. Oo, iho, paalis na ako. Sa susunod lang tayo magkumustahan, ha? Wika niya eh. At humalik sa pisngi ng pamangkin. Nagmamadali kasi ako, iho, ha? May kailangan akong habulin. Pinagmasdan lamang ni Gabriel hanggang sa makaalis ito, lula ng kanyang sasakyan. Agad siyang pumasok sa bahay. Nadatnan niya ang mga magulang na nag-uusap sa misala na animoy nagbabangayan. Nang makita siya ay napatigil ang mga ito. Nakasalubong ko si Tia Rosa sa may labas ah. Anong ginawa niya dito, Dad? Ma, tanong niya sa kanyang mga magulang. Wala, iho. Nakipagkamustahan lang. Sinungaling ng ama sa pinagmusdahan ang asawa na animoy gusto nitong sumang-ayon sa sinabi niya. Bumuntong hininga ang ina nito at umalis. Anong nangyari? Tanong ulit niya sa ama. Wala, iho, may hindi lang kami na pagkaintindihan ng iyong mama. Paliwanag niya at sinundan ang asawa. May pagtataka sa isip ni Gabriel ngunit hindi lang niya yun binigyan ng ibang kahulugan. Napansin niya na buong gabi at kahit ngayong agahan ay hindi nag-iimikan ang mga magulang niya. Kumakain sila ngunit walang umiimik sa kanila. Sobra silang tahimik na dalawa. May hindi ba ako nalalaman? Tanong niya sa mga ito. Nagkatinginan lang ang mag-asawa saka sabay tumingin sa kanya. Tanungin mo yung magaling mong ama, galit na wika ng ina. Patanong na baling sa kaama. Paano kasi? Ayaw niyong malaman mo na binigyan na naman niya ng pera ang tiyahin mo kahapon, sumbong ng ina. Ano? Kailan pa kayo magtatanda? Siya na ngayon ang nagalit. Emergency daw kasi nakadisgrasya ang pinsan mo. Malumanay naman na paliwanag ng ama. Naniwala naman kayo pa. Sigurado, pambayad na naman nila yun sa nautang ng anak nila dahil sa kakasinghot ng droga. Siguro nga, panahon na, Gabriel, na ikaw na ang mamahala sa lahat. Sumang-ayon ka na sa suggestion ng papa mo para matigil na silang lahat sa kakahutot sa pinaghirapan yung mag-ama, sabi ng ina. Sige, kung ganyan din lang ay sasang-ayon na ako. Pagtanggap niya, ngunit sa isang kondisyon, putol ng ama niya. Kahit ano pa yung kondisyon na yun, basta matigil lang sila sa kakahingi sa iyo ng pera pa, matapang niyang wika. Tumayo ang ama niya sa kanyang kinaupuan. Kailangan mo mag-asawa bago ko ibigay sa iyo ang lahat ng pag-aari ko. Takot ka na mapunta sa iba ang kayamanan natin, kaya ibibigay ko sa iyo. Pero isa lang ang kailangan ko. Ngayon na gawin mo yun ay ang mag-asawa ka. Pero pa, wala pa akong nobya para dyan. Hindi problema yan, anak. Naalala mo, sabi ko sa iyo, na anak ng isang kumpanyero ko, siya ang pakakasalan mo kung yan ang yung problema. Mag-aayos ako ng isang salo-salo para makilala mo siya. Pero pa, tanggi pa rin niya.
Yan lang ang hihingin ko sa iyo, Gabriel. Kapag nalipat na sa iyo ang lahat ng kayamanan natin, mananatili na lang ako dito sa bahay. Gusto ko ay mag-asawa ka na at bigyan mo na ako ng apo para may mapaglibangan kami ng mama mo dito. Apo, nagbibiro ata kayo eh. Hindi ako nagbibiro. Anong gusto mo? Mapunta sa mga kapatid ko ang mga pera natin o mag-asawa ka? Mamili ka lang dyan sa dalawa. Fine, pero bigyan niyo muna ako ng panahon at gusto kong makilala muna ang sinasabi niyo. Pulalas pa niya. Napangiti ang mag-asawa sa sinagot ni Gabriel. Nang makaalis si Gabriel ay dali-dali nag-usap ang mag-asawa. Nagtawanan ang dalawa dahil umubra ang kanilang balak. Lingid sa kaalaman ni Gabriel ay ginawa nilang dahilan ang paghingi ng mga